At welcome po sa akin channel. Today, papakita ko naman sa inyo yung mounting collection ko ng snake plants. At paano nga ba sila alagaan? Okay, so tara na, simulan natin. Huwag natin patagalin pa. At iyon na nga, ito na ang collection ko po ng aking mga snake plants. Kala mo naman ang dami, no? Pero nakakatawa lang po eh. So, simulan natin dun sa pinaka-OG, sabi nga. So, ang OG po ng aking mga snake plants ay itong si Metallica or Sansevieria Metallica. Rocker pala to eh. Hindi, joke lang. So anyway, ito pong si Metallica, matagal na po ito. More than 10 years na. Siguro mga 10 and a half. Hindi, joke. Yun, mga more than 10 years na to. Siguro 2012 or 11. Basta po matagal na po ito eh. So yung napasin ko yung Metallica, nauuso ngayon to eh. Pero kumbaga, matagal na ako mayroon nito. Kahit nung first time ko po nakita to dun sa halamanan, yung parang gulat ako. Anong klaseng snake plant yun? Parang kakaiba kasi white yung variegation niya eh. Napakaganda. Talagang kumbaga, rare siya nung time na yun. Yun. So, binili ko siya and buti naman nakakatuwa hanggang ngayon buhay pa siya. Nakasurvive na siya. Or nakasurvive pa siya. Ayan. Nakakatuwa. Ano? Ang ganda nung ano niya eh. Variegation oh. Pag malayo, akala mo yung parang ahas. Di ba? Yan. So, yan ang OG. Ang kapal-kapal na niya. Actually, baby na lang to eh. Yung mismong mother plant, natigok na po sa peste. Yan. Ayan. So, yan po si Sansevieria Metallica. Yan. Sumunod naman, isa pang, favorite ko din si Moonshine. Yan. Ang ganda ni Moonshine, no? Ang ganda nung dahon niya kasi medyo grayish. Yan. Na parang ma-silver. Yan. Dati nagkaroon na rin ako ng ganito, namatay sa baha naman. Many years ago na rin. So, buti nagkaroon ako ulit. Yan. So, yan si Moonshine na ganda-ganda. Next naman po sa aking collection ay si Laurentii. Hindi po ito yung yung dwarf na snake plant, yung Hania yata yan. Ito po Laurentii kasi yung mga typical na Laurentii, yung mahahaba po yung yung matataas sila parang ganto. Na humahabang ganyan yung dahon, tas yellow yung gilid. Pero ito, kakaiba po ito kasi parang kumbaga yung size niya is medium lang. Kumbaga sa small yung dwarf na ganto, tapos ito nasa medium lang siya kasi hindi siya masyadong lumalaki. Parang halimbawa, baka yung dahon niya pag medyo lumaki, mga ganyan lang, ganyan. Medium size lang. So, kumbaga, unique tong si Laurentii na to. So, ikot pa natin. Maganda to eh. So, medyo, ewan ko, parang rare to eh. Parang ngayon ako nakakita ng ganitong klase na Laurentii na parang medium yung size niya, hindi siya kalakihan at hindi rin naman siya yung dwarf. Okay, so ito nakakatuwa siya. Galing to sa sa tita ko. Yan, ang ganda no, si Laurentii na medium and size. Next naman, yung isa sa paborito ko din itong si Coppertone. Yan. Ito si Coppertone, pinropagate ko lang dito sa magitan ng dahon. Isang piraso lang na dahon na to. Wala po siyang puno, walang katawan niya, as in dahon lang talaga. So, isa nito. Tapos, ayan, after 1 or 2 years ba? Ayan, tumubo na siya. Dumami na rin yung dahon niya. Matagal din eh. Direkta ko po siyang tinanim sa lupa. Pero at least di ba nabuhay. Maganda po yung pattern niyan eh. Oh. Kakaiba siya. Tapos parang parang mamula-mula na mamink-mink yung dahon niya. Medyo pinkish. Dahil nasa personal. Sa video hindi halata eh. Yan. So unique siya. Medyo rare. Yan. Gusto ko yan si Coppertone. Tapos sumunod naman. Ito yung sinasabi ko na yung dwarf or Hanii. Ito yung common, yung green. Yan. Cute din yan eh. Kaya lang ewan ko parang kung minsan parang medyo may pagkamaselan din eh. I-discuss na natin mamaya. Ayan, cute no? Ayan, si Hanii na green. Next naman, itong si, medyo pumangit na to eh. Si Futura robusta yata eh. Wow, ganda ng pangalan eh. So, ayan, matagal na rin to. Mother plant to eh. So, may dahilan din ba't siya nasa tubig. Ayan, nasa tubig siya. Sabihin ko na lang mamaya. So, ayan, buti buhay pa rin siya hanggang ngayon. Maganda to, may nabenta ako sa herbs plant siya. Papakita ko yung picture. Maganda to. Pag nakatanim sa lupa. Yan, si Futura robusta. And, teka, meron ako nasa labas papakita ko. So, ito yung sinasabi kong nasa labas, nasa terrace sa taas. Itong si, whale fin.
Yan, ang laki na, no? Ano pa to eh, before pandemic pa po sa akin to, baka 2019 or 18. 2018. Matagal na to. Isang dahon lang yata ito dati. Ngayon, ayan, medyo dumami na, oh. Hindi ko kasi maisama dun sa kwarto kasi may tumubo na ibang halaman. May komplikado kung tatanggalin ko pa ngayon. Anyway, so ayan. Ang ganda niya, no? Dati sikat to eh, nung pandemic eh. Hindi na masyado, pero ang ganda niya, no? Ayan, si whale fin. Okay, at ang huli naman sa aking collection, ang napaka-cute, si walking sansevieria. Ang ganda, no? Yung dahon niya, ang tigas, tas buloktot. Nakakatawa. Siguro, hindi ko alam kung 2020 pa to or 2021 eh. Medyo mabagal siya lumaki. Kita niyo yung dahon niya sa sa ilalim, napakaliit. Nakakatawa eh. Actually, parang siya, parang tower sansevieria ba to? Pero, walking daw eh. Dapat ito po eh, babantayan nyo kasi baka kung meron kayo ito, baka po mamaya eh, saan magpunta. Baka mamaya eh, takasan kayo. Kailangan babantayan nyo lagi. Hakandado nyo yung gate nyo. Hindi, joke lang. Yan. Ang cute, no? So, yan, medyo lumaki na siya eh. Pero hindi pa siya walking. Wala pa siyang legs na lumilitaw or mga ugat. Pero hintayin natin. Baka naman sa mga susunod na buwan, lilitaw na yung mga ugat niya. Ayun. Mukha kasi siya naglalakad talaga kapag yung nakaangat siya, parang stilts ba yun yung ugat niya. Nakaganong-ganon. Okay, so, yan po ang aking pinakamaliit sa aking collection, pinaka-cute, si walking sansevieria na ang cute-cute, ang ganda-ganda. Okay, so ang tanong, paano nga ba inaalagaan ng mga snake plants? Ang mga snake plant po ay isa sa pinakamadaling alagaan po na houseplant. Mga classic sila at sa talagang hindi po masiselan. Yung tipong kahit na ibato mo nga lang yan sa tabi-tabi dyan, tutubo po yan eh. Basta may ugat. Or actually kahit minsan kahit walang ugat, tutubo po yan. Isa ang snake plant po sa mga beginner plants. So yung mga gustong magsimulang maghalaman na medyo hindi confident, snake plant po isa sa pinaka-recommended. Okay? So balik tayo dun sa tanong na paano nga ba inaalagaan ng snake plant. So yung unang-una is yung sunlight requirements nila. Yung snake plant po, tumutubo yan sa iba't ibang sunlight requirements or liwanag. Tumutubo sila kahit yung nasa bright indirect light, kaya din nila yung direct sunlight, yung morning sun or hanggang tanghali. Huwag lang po yung mga lalagpas sa 12 o'clock, halimbawa mga 1 or 2 kasi yun po yung pinakamainit na oras eh. Ang napansin ko po sa mga snake plant, pag na-expose sila sa ganong katindi ng araw, medyo naninilaw yung mga dahon nila. Medyo pumapangit. Tapos kung sobrang tindi talaga, masusunog yung ibang dahon nila. So mas maganda or ideal is yung kung direct sun is sa umaga lang hanggang mga 12 lang. Sa location naman, tumutubo rin sila sa kahit iba-ibang location. Yung talagang di naman sila masyadong choosy. Tumutubo po sila, halimbawa kahit ilagay nyo siya sa area na maliwanag, yun ngang merong direktang sikat ng araw, pwede rin yung may shade. Tumutubo din sila. At kahit sa, halimbawa sa semi-outdoor, sa semi-indoor or indoor. Halimbawa, yung mga terrace natin na may cover, yan, may bubong, kaya rin nila yun. Actually, iba doon nakalagay yung mga snake plant ko eh. Tapos, sa indoor, pwede rin po sila. Kaya lang, sa tingin ko, sa experience ko, mas maganda kung yung mga snake plant, medyo maliwanag yung indoor natin. Halimbawa, malapit po sa bintana or any opening na pagmumula ng liwanag ng araw. Kasi, syempre, kahit na po, kaya nila yung low light, mas maganda pa rin syempre nakaka-receive sila ng liwanag. Mas healthy yun para sa kanila. Sa watering naman, hindi rin kailangan masyadong dinidiligan po yung snake plant. Lalong-lalo na pag nasa outdoor yan or nakatanim sa lupa or sa paso pero nasa labas. Parang minimal na lang po yung pagdidilig sa kanila kasi kayang-kaya po nila talaga yung weather. Unless na lang siguro na sobrang natutuyo po yung lupa nila, kahit nasa lupa or paso, doon nyo lang didiligan. Kumbaga, ang rule dyan is pag nakita nyo tuyo yung lupa niya, doon nyo lang didiligan. And actually nga kahit months na na hindi sila diligan, na tuyo yung lupa, kaya pa rin naman nila eh. Pero syempre, wag po nating gagawin naman yung kawawa naman sila. So, yung ideal doon, basta natutuyo po yung lupa, didiligan natin. Yun. Tapos, kapag nasa indoor naman sila or sa semi-indoor, mas madalang po yung dilig. Kasi, pag nasa indoor po yan, syempre mas malamig po dun eh. So, hindi agad natutuyo yung lupa. So, pag nasa indoor, dapat mas madalang ang dilig. Ganun po ang parang rule dun. Okay? Para hindi sila mabulok pag nasa indoor. Pagdating naman po sa soil mix, hindi rin sila maselan. Tumutubo sila sa maraming klase po ng lupa. Pero advisable, mas maganda kung yung lupa nila is buhaghag.
Lalo na po kung ilalagay nyo sila sa area na indoor or masyadong malilim, mas maganda kung buhaghag po yung soil mix nila. Pero kung nasa labas naman sila, nasa ground, nasa paso, kahit anong klaseng lupa po, tutubo yan. Hindi talaga sila maselan. Kahit medyo makunat yung lupa. Pero yung idea, syempre, medyo buhaghag para yung mas maluwag po yung lupa, syempre, mas mabilis silang dadami. Hindi masikip yung lupa, hindi matigas eh. So, mas madaming magtutubo ng mga usbong sa ilalim, okay? Hindi rin naman po kailangan ng fertilizer masyado ng mga snake plant kasi talagang kumbaga kayang-kaya naman nila sarili nila eh. Tsaka, naniniwala ako sa kasabihan ba na let plants be plants. Yun. Yung makakapag-adjust yan, kakayanin nila yan. Hayaan mo silang mabuhay basta ang importante yung didinig-diligan nyo sila, i-check nyo din sila. Siyempre, paminsan-minsan, yung wag nyo lang hayaang parang magmukha naman silang kawawa dun sa garden nyo. I-check nyo pa rin, didinig-diligan nyo pa rin. Then, mabubuhay yan. So, yun. Pati yung aso, yan. Kakaingay. Sa maintenance naman, basically, mga snake plant, hindi naman kailangang mine-maintain na yan kasi talagang hindi po sila maselan eh. Lalo na kung hindi na pepeste yung mga snake plant nyo ha. Kasi sa experience ko po medyo iba eh. Pero kung halimbawa hindi kagaya sa akin, typically talaga, walang maintenance halos yan. Halimbawa kung may naninilaw lang yung mga dahon, so tatanggalin nyo lang, bawa may nabubulok na ibang dahon. Para po hindi nakahawa yung iba kasi baka mabulok din yung iba eh. Yun. So sa experience ko naman, medyo parang tricky silang alagaan. Kaya kung minsan parang hindi ako ganun ka-eager na mag-kolekta ng snake plant eh. Kahit gusto ko sila, yung parang medyo tinatamad o hindi ako ganun ka-pulsigido nga na magko-collect ako nito. Kasi dito po sa, at least dito sa garden namin, nakakapagtaka, ang daming peste ng snake plant. Actually, parang 3 yung typical na peste sa kanila eh. Unang-una is yung parang nagbabrown, may parang dumidikit sa dahon nila na brown. Eh, ito kasi wala eh, malilinis tong mga to. Para silang mga, kala mo kahoy na nakadikit na parang haba-haba na gano'n, dikit-dikit sila na brown. Yun yung kadalasan nakikita ko dati sa kanila. So, pero yun, medyo manageable yun. Medyo lilinisin lang natin yun, yung mga brown-brown na yun. Ayun, parang mamamanage naman natin. Tapos yung isa, yung pinakamatindi yun, yung parang nagkakaroon ng mga puti na parang alikabok, parang mga mugmug. Pag nakita mo, madami yun sa dahon, sa mga singit-singit, yan. Or minsan nakakalat. Yung mga puti na akala mo mugmug sila na parang binudburan, ganun. Yun, matindi yun kasi pag karoon ng snake plant natin yan, eh malamang sa malamang po, mabubulok yung mga dahon, pati yung ano niya, yung mismong puno. So yun, ako nahihirapan ako doon, hindi ko alam kung paano papatayin yung mga yun. Kaya po ito pala nasa tubig. Ito yung matinding tinamaan ng peste na yan eh. So nag-decide ako ilagay na sila sa tubig kasi nga napupuno-punong parang puti-puti na peste yung dahon niya, pati sa ugat, yung sa bandang ugat. So naisip ko, bunutin na lang to sa paso at ilagay sa lupa. Actually, nilubog ko to sa tubig eh. As in, yung buong puno niya nakalubog sa tubig ng ilang araw. Tapos, ayun, nawala yung mga puti-puti. Tapos, nasa tubig na lang siya para wag na siyang lapitan ng mga peste na yun. Ayun. Tapos, yung pangatlo, napansin ko lalo sa mga dwarf na snake plant po ito. Yung, hindi ko alam, naninilaw yung ano, yung dahon nila. Tinanggal ko na yata yung iba eh. Ayan oh. Ayan. Yung parang basa yung loob, parang may tubig. Tapos kakalat yan. Tapos hanggang matuyo yung dahon. Ayan, tulad yan. Oh. Pag lumaki na, matutuyo yung dahon. Hindi ko po alam kung ano yan, kung ba't nagkakaroon yung mga ganito, yung mga dwarf na snake plant especially. Kahit dati pa akong may ganito. Actually, kaya namatay yung mga ibang ganito ko dahil sa, ewan ko, peste ba tawag doon or what? Sakit. Hindi ko po alam kung ano yung sakit ng snake plant na yan. So, yun lang. Medyo mahirap doon. Kalaban ng mga dwarf po yung ganong klase. Pero, sana makasurvive naman to sa wag maghawa-hawa yung mga dahon. So, pag may ganyan, pag medyo lumaki pa, tanggalin nyo na lang yung dahon or gupitin nyo. Tulad nito, yan. Tanggalin na lang. Okay? So, yun yung mga encounter ko pong problema sa snake plant. So, paano naman pinapropagate ang mga snake plant? O, kadalasan po yung pagpropagate sa snake plant is through divisions or yung, halimbawa, itong, ayan, yung puno na yan makapal, kukuha lang tayo dyan ng isang puno or kung ilan ang gusto nyo makukuha nyo, yan. Halimbawa, ito, ihiwalay natin siya doon sa puno. Ayan. Basta maghahanap lang tayo ng pwedeng malaki-laki na puno. Ayan. Ayan, madami yan. No? So, tatanggalin lang natin yan. At siguraduhin po natin na may ugat. Kung wala mang ugat, siguraduhin nyo na nakuha nyo yung pinaka parang katawan niya. Yun. Para yun yung mag-uugat. Yun. Tapos, pangalawa naman, kung halimbawang hindi sumama yung pinaka-ugat niya o yung katawan, pwede pa rin natin siya i-propagate.
through leaf propagation or yung dahon lang mismo kahit walang ugat or walang punong sumama, pwede pa rin yun. Huwag niyo pong itatapon yung dahon. So tulad nga ito kanina sabi ko, ito leaf propagation to na sa soil propagation. So as in dahon lang po siya, walang kasamang ugat yan. So ayan, napatubo ko naman siya. Medyo matagal lang pero ayan, inabot ng taon yata to bago dumami dahon na ayan. So ayan, pwede yun. Pwede rin namang water propagation. Pwede rin isang buong dahon, pwede rin yung iba, putol-putol na dahon. Pinutol mo ganyan. No? Ayan, basta putol. Kahit putol, kahit hindi isang buong dahon, pag nilagay mo sa tubig, tutubo po yan, mag-uugat yun. Actually, kahit naman yung dahon palang puputulin mo, tapos sa soil propagation, pwede rin. Tutubo rin yun. Na-try ko na yun eh. Hanapin ko na yung picture ko ng mga leaf propagation na putol na pinaugat ko sa tubig yata or sa lupa, nakalimutan ko na. So pwede po yun sa soil at water, yung kahit cut na dahon, kahit hindi po, pwede po yung propagate. Kaya lang, ito yung pinagkaiba lang or hindi maganda sa leaf propagation. Hindi po kagaya ng halimbawa, lalo na sa mga variegated na kagaya nito na may yellow yung dahon sa gilid, yan, yung mga ganyang type, yan, syempre, iba. Halimbawa, ito, puputulin ko na yan, tapos soil propagation or leaf propagation or water propagation ko. Pag po yan tumubo at nagkaroon ng baby, nagkaroon ng bagong dahon, hindi na po variegated yung magiging baby niya. Yun po yan. Tested ko na yun. So, yun lang hindi maganda po sa leaf propagation. Kapag variegated yung snake plant natin, hindi na po variegated yung tutubong dahon. Magiging ordinary na lang siya. Magiging ganyan na lang green. So, kung halimbawa, yung hindi naman variegated yung halaman, halimbawa, ganito, tapos halimbawa, yung mga ganyang kulay, ayan, yung ganyan, pag leaf propagation, actually ito, yan, oh, hindi naman siya variegated, pero ewan ko variegated ba tawag dyan, basta may lighter color eh. Yan, leaf propagation siya, pero lumabas pa rin, same, magkamukha sila. Pero pag yung ganito, ayan, may mga guhit sa gilid or nasa edge na mga yellow, or kung iba hindi naman yellow, ibang kulay, hindi na po lilitaw yun, green na lang. Tulad nito, nagpropagate din po ako ng Metallica, ayan, variegated yan na white eh. Yung dahon lang, yung tumubo green lang. Yun, so may picture yata ako nun, so papakita ko na lang. Okay, so yun po yung pinagkaiba ng leaf propagation at yung talagang divisions or maghihiwalay tayo ng puno sa snake plant. Akala mo naman ang dami, no? At yun na nga, ito na po ang paano nga ba inaalagaan ng mga snake plants? Ang snake plant, yan yung mga snake plant. Kahit po yung lalo na kung ilalagay lang po yung lalagpas sa mga 12 tumutubo po siya, lalo na kung ilalagay sa lalo na kung pupwestuhin sila sa medyo shady or at testing lang.